Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa tntabante.com.ph. To me, magandang balita ito. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson, 3 engineers ng DPWH. Pinupuntirya niya na, although sa ngayon wala pang pangalan, but later on i-reveal niya. Grabe. Malit lang ang sweldo. Kailan kung magkasino, kayang matalo ng 300 million. So ito ang title, 50K sweldo. 300 million pang sugal. Lacson, isiniwala talo ng DPWH engineer sa kasino. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson na may DPWH engineer sa Bulacan na nakapagpatalo ng 300 million sa kasino kahit kumikita lamang ng kumulang 50,000 pesos kada buwan. Ayon kay Lacson, gumagamit ang mga nasabing kawani at ang kanyang mga kasamaan ng mga alias at fictitious names upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Okay, so ito. At least, sabi ni Senator Lacson, at least 2 district engineers and a minor functionary sa Bulacan who are big-time gamblers in one of the casinos here. And 2 of them, as per my information, use aliases. They hid their true identities gumagamit ng fictitious names, sabi ni Lacson. Dagdag pa nito, yan, maganda, may record eh. Ang recorded losses, this is just informal, unofficial, but I intend to get the official record. Ito, maganda. Alam naman, dating general ito eh. 4-star. Marami siyang kontak. Marunong sa intelligence gathering. I intend to get the official record. Yung isa po natalo ng 300 million. Yung isa more than 300 million. And these are salary grade 19 officials being district engineer. And the other one is even occupying a lower position. So, sa Blue Ribbon hearing kanina, yung Bulacan District Engineer Henry Alcantara, inamin na pumupunta sa kasino. Mga tinanong, ilang beses siyang magkasino sa isang buwan, 2 o 3 beses lang daw. Anyway, napakaganda na po ang buwelo ng mga investigasyon ng Senado ngayon dahil na sila, nako-corner na sila eh. Kung sa chess pa, malapit nang ma-checkmate. Pasalamat tayo dito sa mga whistleblower kung matawag. Sina Senator Lacson, Mayor Magalong, and of course, si Blue Ribbon Chairman Senator Marcoleta. Konting na lang, konting hintay na lang at meron ng kahihinatnan itong mga taong ito na grabe. Hindi naman dati na meron ng mga anomalya sa DPWH. Ito, palagi kong sinasabi, panahon ni PRRD, meron din daw mga kickback or commission. Kailang limited lang, nasa karamihan 5%, pinakamataas na 10. O hindi na pwedeng tataas sa 10. Yun lang ang mawawala sa pundo ng taong bayan. So at least, malaki pa rin malaki pa rin yung naiwan dahil 90%. Kaya, karamihang mga projects, flood control man yan o
kalsada o buildings. Walang ganitong issue noon. Panahon ni PRRD kasi takot sila na hindi sila bayaran ng gobyerno. Si PRRD mismo nagsabi sa kanyang mga speeches na, sige, gawin yung substandard ng project. Hindi ko kayo babayaran. Ganun lang, kasimple. Parang ganun din yung tanimbala. Yung nasundan niya, Pinoy administration, grabing problema sa tanimbala. Pagdating niya, pag-upo niya, ganun lang, sige. Ituloy niyo ang tanimbala, ipapakain ko sa inyo. Nandun na yung image niya na pag sinabi niya, gagawin niya. Ayun, nanginig takot yung mga tanimbalagang sa ano, kaya wala silang magawa. Natigil yung tanimbala panahon ni PRRD. So, ngayon, dahil sa mabait ang Pangulo, wala. Namihasa. It took this administration 3 years. Hindi ko ma-describe yung feeling ko habang nakikinig sa pagtatanong ni Senator Jinggoy kay Diskaya, yung mga Rolls Royce, 20 million, yung mga klaseng sakyanan, magkano? 17 million. Magkano yan? Another ko naman. Estimate mga 15, 7, How can it be na dating nangungutang lang daw yan eh. Yung interview niya kay Corina ba yun? O kaya, nung panahon ng Ondoy, biktima sila sa Bagyo Ondoy. 2009 ba yung Ondoy? Umiiyak daw siya na lumusong sa baha. Ayan si Diskaya. Nangutang ng kwarta, nag 5-6. That's 2009. O, nung pumasok sa DPWH, yun na. Naging marangya ng buhay. So, what would the person gain? What would a person profit if he gains the whole world but loses his soul? Yan ang sabi ng Panginoon sa Biblia eh. Kasi, hindi naman natin madadala ang pera sa kabilang buhay. Ay malala ko ulit yung military bishop na nagturo sa amin noon nung bagong pasok kami sa serbisyo. Death, sabi niya. It's just an acronym. DEATH. D is departing. E, eternally. Yung A as in apple is abandoning all. Nekusing, wala tayong madadala. T is to. Yung H, dalawa daw yan. Heaven or hell. So, death is departing eternally, abandoning all to heaven or hell. Wala tayong madadala. Nekusing, naipanganak tayong hubad. Alis tayo sa mundo itong hubad. Di natin madadala yung kayaman. Yan ang hindi ma-realize ng mga taong ganid. Yung hindi nila makontrol ang kanilang greed. So how do we control our greed? It's only by the power of God, by the grace of God. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Maghari siya sa buhay natin, mawawala yung greed na yan. At ang papalit yung love, yung generosity. Kaya, solusyon nitong corruption is pag-ibig at takot sa Diyos. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atop na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya.
Kabalay na gid si ante. Sandayon nyo dati. Kali mo mani.